Nakababahala yung nangyayari ngayon guys, no? Sa West Philippines eh. Alam nyo ba na nagkaroon ng salpukan ng mga barko ngayon doon? Barko ng Pilipinas at barko ng China, PLA. So sa ngayon, wala pang mensahe ang China regarding sa pangyayari ng salpukan. Malalaking barko nagkakalsalpukan sa West Philippines eh. Alam nyo guys, no? Ang nangyayari kasi sa tingin ko lang, no, gusto ng barko ng China na ipitin, no, sasalpukin yung barko natin at iipitin nila. Ang problema lang, nagkamali sila ng kalkulasyon. Medyo nakalusot yung barko natin at yung dalawang barko ng China ay nagkakasalpukan. Yung Coast Guard ng China, Navy na barko ng China, yun ang nagkakasalpukan. So, nakakabahala yan kasi for the first time sa Giriano, sa habulan ng barko dyan, sa pananagi, na sagian ng barko dyan sa West Philippines na involved yung Pilipinas at China, ay kauna-unahang nangyayari na mga barko nila ang napuruhan, nasira, at nawasak, no? Nawasak yung harapan. Kaya nakakabahala yan kasi alam nyo na, no? Alam naman natin ng lahat na ang China dyan sa West Philippines ay napaka-agresibo. Kahit alam nila sa sarili nila na yung lugar na yan na pinapatrolyahan ng ating Coast Guard, ng ating gobyerno, ay teritoryo natin yan. Pero kahit teritoryo natin, talagang napaka-agresibo ng China dyan sa West Philippine Sea na yan. So, nakakabahala at siyempre, ibang usapan na yan pagka sa kanila na nagkaroon ng damage yung kanilang mga barko. Buti na lang, no? At ang ating Coast Guard natin ay nakaiwas, hindi sila nasaktan kahit na intention talaga yung kanilang ginagawa. Gusto nila na pigain, no? Gusto lang ipitin. Gusto lang ipitin yung barko natin. Ang nangyari lang, medyo nakaiwas yung barko natin, kaya yung dalawang barko ng China ay nagkakasalpukan. Napakalaki ng barko ng China, samantalang yung sa atin napakaliit. Ayun, nagsira at na-damage yung barko nila. Kaya sana guys ay maayos at magkaroon ng pag-uusap, no, na hindi humantong sa alam niyo na kung anong ibig kong sabihin kasi alam naman natin ng lahat, no, na ang China sa lugar na yan ay gusto nilang angkinin talaga yan. Marami ng ilang bisis na dumadaan at pumapasok na talaga yung mga barko nila sa ating teritoryo. Malapit na talaga sa ating kalupaan. No, matatanaw na ng mga Pilipino yung barko ng China na umaali-aligid sa ating teritoryo. Delikado yan kasi baka mamaya hindi natin alam kung ano yung risk back na gagawin nila. Sa tuwing magpapatrolya ang ating yung nangyayari dyan sa West Philippines ay gagawa ng ng China kasi nga gusto talaga nilang angkinin yung lugar na yan, no? Para maangkin nila, ginagawa nila, hinaharas ating mga trupa na nagbabantay dyan sa lugar na yan. Tayo guys ay siyempre alam naman nating lahat na superpower yung China na yan. Sana ay makuha or mapag-usapan sa magandang paraan yung nangyayari. Kasi first time na nangyari na kadalasan pag nagkaroon ng sagian or banggaan dyan sa West Philippines, barko ng Pilipinas ang nasisira at napupuruhan. Pero sa pagkakataong ito ngayon, talagang barko nila ang napupuruhan at nasisira. Hindi lang isa, dalawa pa. No? Alam naman natin ang lahat na no? Napaka-agresibo at napakatapang nila pagdating dyan sa West Philippines Sea. No, wala silang kinakatakutan.
Kahit yung mga ibang bansa diyan na nagkakaroon ng dumadaan lang diyan, dumadaan, or kahit yung mga trupa natin na nagdi-drill diyan ay talagang hinaharas nila. Pero sa nangyayari ngayon, malamang sa susunod, ano kaya ang gagawin nila kung sakasakali man na magsusupply ulit ang ating tropa diyan sa mga kababayan natin na nangingisda at yung doon sa may Sierra Madre, ay yung nakasadsad na barko doon, no? Ano kaya ang gagawin nila? Sana mapag-usapan, no, na wala nang banggaan, wala nang water cannon diyan. Mag-giveaway na lang, magbigayan na lang both side, no? Pero sa tingin ko guys, no, hindi yata nila gagawin yan, no? Kasi kung mag-giveaway sila, liliit yung tsansa nila na mapapasaka nila yung lugar na yan. Kaya idadaan talaga nila yan sa dahas. So, yun ang napakadelikado, no? Wala pa naman silang sinasabi kung tungkol sa nangyayaring salpukan ng dalawang barko. Pero sa mga susunod na araw ay magkaroon ng malaking pagbabago sa kanilang pamamaraan kung paano nila protektahan yung teritoryo nila, teritoryo na yan na pilit nilang inaangkin na sa kanila daw, no? Malino, alam naman ng lahat, no? Hindi lang tayong mga Pilipino, pati taga ibang bansa, alam nila na yung teritoryo na pinaghari-harian nila diyan ay pag-aari at teritoryo natin diyan. So, kaya ako guys, no, dapat tayong magiging aware sa nangyayari diyan sa West Philippine Sea, no? Kung titingnan nyo, akala nyo simpleng water cannon lang yung mga nangyayari dyan. Pero may malaking posibilidad or pwedeng mangyari na lalaki, no, yung mga nangyayari, no, dyan sa West Philippine Sea. Abang-abangan natin guys, no, sa nangyayari dyan sa West Philippine Sea, dapat tayong mga Pilipino ay huwag tayong magbingi-bingian at magbulag-bulagan dyan. Dapat magiging aware tayo. Kahit sabihin natin malayo tayo, hindi po pwede yun. Kailangan tayong mga Pilipino ay magiging aware sa pwedeng mangyayari dyan sa West Philippine Sea.